2020. Ang 2028 ho is an anti-incumbency campaign. Ang taong bayan galit. Okay? Pumunta kayo doon, kandidato ka, tatayo ka sa stage, sasabihin mo, ako po ay hindi corrupt. Hindi ba mag-aalisan niyo lahat ng mga tao nasa harap? Lalong-lalo na, pagtingin nila, ano nangyari sa tulay? Walang tulay. O substandard. Okay? Marami pa po tayong bagyong dadaanan magmula ngayon hanggang eleksyon. That will always be a reminder to the voters. So bakit ko po sinasabing anti-incumbent? Kung ikaw ay may allocable, ayaw ng tao. Kasi hindi mo ma-explain, saan mo dinala yung allocable mo? Our speaker is a Filipino political strategist, no? She is a public opinion analyst and a communications executive. She is known for her work in governance, research, and electoral strategy. She is the president of Publicos Asia. Kilala naman natin yung Publicos Asia, di ba? Isa sa mga pinaka-credible, no, na hindi bayaran nila ni Auntie Claire. Kilala niyo ba si Auntie Claire? Oo. So, 23-year-old political consultancy na, no? Yung company niya has been in the consultancy business for 23 years na, no? She has a doctoral degree, a master's in public administration from the University of the Philippines, Diliman, and a master's of arts degree in political management from the George Washington University in the United States. So allow me to welcome our distinguished guest speaker, Dr. Malud Tikia. Let's give her a round of applause. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako'y natutuwa na makasama kayo. This is my third weekend helping out various parallel groups ng Duterte. Nung nag-reach out si Wendell at narinig ko yung dayang hirang, sabi ko, naku, kailangan ako mag-alat ng time dito. So, pumunta po ako dito. Sa susunod na linggo, nasa Cebu naman po ako dun sa another Duterte group. Siguro ito ho yung paraan ko para yung aking kaalaman ay makatulong sa kampanya ni Vice Presidente Sara Duterte, no? Yun yung kampanyang yon na paaga when she made the declaration last February 18. So ang ibibigay ko po sa inyo ay national situationer. Anong nangyayari? What is the arena right now? Where are we going? And the things that we need to do. So unang-una po dyan, yung declaration ni VP Sara Duterte na bago ho ang arena, nung siya'y nag-declare, nung una siya ay defendant ng impeachment dahil sa declaration niya naging frontrunner. And I think that is a very brilliant move. Because anytime na titirahin siya, pwede mong sabihin na mumulitika ka dahil nag-declare ako ng maaga. So, nakikita naman po natin yung ginagawa niyang pag-explain sa SMNI and she will be doing that every week. Tumutok kayo sa SMNI at doon niya i-explain dahil ano ho ba ang doon sa impeachment court, napakahirap siyang pumunta sa House of Representatives to explain. Napakahirap rin ho ng defense lawyers to be allowed to talk. So, anong nangyayari ho? May naratibo, pinaltan niya yung arena, and then, pinapaltan niya yung paraan para maintindihan ng tao ano ba talaga ito. So, February 18, she ran. She was the first to declare. And then, practically, the unit team got dissolved. Wala nang pag-asa kasi before her declaration, meron pa nagsasabi na pakikiusapan natin si Inday,
magre-reach out tayo. Ngayon ho, wala na yan. So, dissolved na talaga ho yung unit team, no? Huwag na niyong asahan na bumalik. Next slide. Makikita po niyo yung collapse ng unit team. Kaya po, hindi pa pwedeng ang ating framing ng messaging ay unity. Kasi siran-sira yun sa botante, no? So, nakita nyo, 2022, unity wins sa landslide, Marcos Duterte Alliance at its peak. For the first time in presidential history as well as national campaigns history, may nakakuha ng 31 at 32. Okay? So, malalaking bagay po yan. Kaya nga yung sa amin ho, sa publicus, we're setting up and we're looking for the 32 million. Whether you register or not, we want to locate you and we want to find out where are you. Kung hindi ka magsasabi ng katotohanan, hindi ka makakatulong dito sa gagawin natin sa 2028. Mid-2023, naglasign ho siya sa lakas. Tapos, nakita na natin yung cracks. No? June 2024, Sara resigns as Education Secretary. That was 19 June. So, it was actually 1 year in office. So, makikita nyo na at nag-resign rin siya sa NTF-ELCAC kasi she was appointed by the President to be co-chair. By February 2026, she declared and permanently set aside the unit team. Next, the threats around VP Duterte's declaration. Number 1 is the impeachment complaint. Lumalabas ho at may nagpapalabas na she has been impeached. That is not true. In the first impeachment, the Supreme Court said null and void, as if hindi siya na-impeach. So mali po yung may nagpapalabas na impeach na yan at second impeachment po ito. Ang nangyari po sa committee, hindi po siya na-impeach, no? Wala pa ho doon. Ang 54-1 is a decision of the termination on form and substance. Okay? Sa substance, so wala pang presentation ng evidence. Kaya nga naglabas ako sa Facebook ko na hindi siya impeach. Kasi meron pang 10-3-3. 10 days for her to respond, 3 days for the complainant to respond, and 3 days for VP to respond. So that's a total of 16 calendar days. The Supreme Court made reference of calendar days and session days. Kung titingnan niyo po ang kalendaryo ng Kongreso, magre-recess po sila ng March 21 for the holiday break. Kailan magsisimula yung 10-3-3 around that period? So technically, either ang House magkaroon ng session while in recess, na napakahirap pong gawin yan, at saka lalo na yung klima natin na may global na gera, mahirap naman pong mag-focus kayo na mag-focus sa impeachment. Pero handa siya. So, nandyan yung impeachment complaint at saka yung ICC. Nakita po natin ang presentation of charges ay ginawa na. Sinasabi nila durog na durog ang Duterte. Ako ho, sa analysis ko, hindi ho. Kasi ang Duterte ngayon, through PRRD, became a global icon. Pinag-uusapan. Yes. Diba? Whether mali siya, whether negative or positive, pinag-uusapan. At maraming nagsusulat ngayon internationally on the kind of strong leader that countries should follow. So, at lumalabas po, dahil dito sa Brave 18, ito naman palang si Trillanes kasama na naman dun sa ginagawang pagligaw sa ICC. Kung titingnan nyo po, ang storya ng Duterte tungkol sa how should I put this? 3 characters, 3 individuals. Sonny Trillanes, who wanted to be vice president to PRRD, and he was given the door, no? Laila de Lima, who was jailed, and of course, babalik at babalik yan. So may mga personal na rason.
Yung pangatlo ho ay si BBM, no? Bakit kailangan nating isama si BBM sa usapan? Kasi ho, wala naman hong pinakitang masama si PRRD. In fact, since the time of President Cory, pinag-uusapan na paano babalik ang mga Marcos. Okay? Parating may Pangulo, tinatanong, pwede bang ipalibing nyo sa libingan ng bayani? Anong ginawa ni PRRD? Early on in his administration, he chose to use his political capital to bury the guy at libingan ng bayani. So, kung ito hindi nasa isipan ng ating Pangulo, hindi ang problema kay PRRD, ang problema nandun sa Pangulo. No? So, history na yan, kasaysayan na ho yan ang nag-set niyan. So, kailangan po nating maintindihan ang mga bagay-bagay na ito na kahit sa international may Duterte pinag-uusapan, pag may kilala kayong international media, tinatanong, how will she be different from the father? So, internationally, everyone knows PRRD. ASEAN level, everybody wants him. Why? Because the mold of leadership sa ASEAN is strong leader. Wala hong nahahalal sa ASEAN na malamya. At pag malamya, naaalis. Nakita niyo yung nagkudeta, no? Sa Myanmar, sa Thailand, sa Cambodia. Strong leader talaga ang prototype ng leadership sa ASEAN. So, apart from that, makikita nyo rin na napakahalaga na pag-usapan, next slide, yung Duterte as a competitive frontrunner. Bakit to competitive? No? Dahil rinidefine niya yung arena na hindi na siya defendant, ngayon siya ay frontrunner. Kasi siya ang una nag-declare. Ngayon, may mga analyst na nagsabi, hindi, magiging katulad yan ni Binay at ni Villar. Kaya po, siguro dun, yung ilan sa inyo na nakakita, parati ho akong sinasabing DDS, sinasabi ko hindi ako DDS. Bakit ho? Nahihiya ho ako doon sa original na DDS. Kasi noong 2016, kay Binay ho ako. Si Binay yung kandidato ko. Yun yung first time ko nakikita si PRRD sa mga debates. Parati ho niya ako linoloko na parati ho ako may dalang mga box at folder. Sabi niya, day, ano yan? Sabi ko, sir, platform ho namin. Alam mo, wala akong platform. Sabi ko, sir, kay Binay ho ito. Sabi, hindi, pakita mo lang sa akin. Sabi ko, ano ba itong kandidatong ito, no? Pangalawa namin pagkikita, nahiya naman ako sa kanya kasi, sir, nakabarong ho lahat ang aakyat sa stage. Ganun ba? Hindi ba maganda itong suot ko? Hindi, sir. Sa Pangasinan ho yun. Nagpabili siya ng barong sa palengke. Tapos sinanap niya ako. Sinabi pa niya kay Jojo Binay, asan yung may dala parati ng yung plataforma mo daw? So sabi ni Jojo sa akin, bakit alam na plataforma? Sir, tinatanong, kinukuha. Ganun ba? O di, tinawag ako ni Jojo. Ito. Digong, ito si Malu. Di, formally, nagkakilala kami. Doon sa debate sa Pangasinan. Sabi ko, sir, ba't mo ko hinahanap? Papakita ko sana yung barong ko. Suot na niya. Tapos sabi ko, sir, parang kita ko yung kamisa chino nyo. Ay, hindi ba ito maganda? Ay, sir, si Mayor Jojo, ang daming dalang barong. Si BP Jojo, ang daming dalang barong. Ganun ba? Bakit ho? Kasi yung barong niya, lampas, mahaba. Tapos yung t-shirt niya, di ba, pag sa barong, nakikita. Tapos naka-maungho siya. So sabi ko, sir, ibaba mo yung t-shirt mo para hindi, ganun ba? May ganyan-ganyan. Alam mo naman sa amin, wala kaming ganyan-ganyan. Sabi ko, sige. Pagkatapos, sir, huwag mong i-roll yung barong. Bakit Makati? Kasi sir, cheap yung binili mo. Hindi ba kakatihin ka kung galing sa palengke? So sabi ko, pero nakabarong ako, ha? Oo, sir, pero hindi, parang okay na yan.
Basta nakabarong ako. Sige. Yung sunod na pagkikita namin, sa debate rin, nung ayaw lumabas ni BP Jojo, sabi niya, Day, ano ba yung iyong kliyente? Ba't ayaw lumabas? Sir, kasi magpe-present kami ng data. Wala ng data. Tinan mo ako kung magtanong. So, yung pagiging kilala ko sa kanya sa debate, yung first debate, na lahat kami nakunan ng litrato ng GMA7 na nakanganga, yun yung tinanong ni Mike Enriquez na tungkol sa pagnanakaw. Ito naman sinabi na namin kay Jojo Binay, huwag kang magre-raise ng hand tungkol sa nakaw. Any reference, huwag kang magre-raise. Nag-raise ng hand. Sabi ko, ano ba yan? So nakunan kami nakanganga. Okay. Tapos nakita namin yung sequence, magtatanong pala kay Miriam si Digong. Sabi ko, okay to. Lahat kami nagulat na nag-embrace sila. Ano ang tinanong ni Digong? Miriam, how are you? Sabi ko, ano ba naman ito? Debate ito. Tapos, tapos si Miriam naman sumagot, if there will be a president, it's him. So lahat kami nakaganon. Sabi ko, naghanda pa naman kami ng rebuttal. Nung nagtanong na si Miriam sa amin, matindi. Sabi namin, after nung debate, sabi ko sa kanya, Sir, anong magic mo? Bakit ganon? Wala. Aral kayo ng aral. Tiyo mo ako, ganyan lang ako. Tapos kay Grace, yung medyo nahulog kami sa tanong niya, kung alas 3 ng madaling araw at may pumutok, anong gagawin mo? Lahat kami nagtinginan. Sabi ko, ano ba ito? Magaling ho siya. Kasi, street smart and he can think on his feet. So sabi ni Jojo sa akin, kasi kinuha ako for debate preparation. Sabi ko, Sir, talo na tayo dito. Hindi, Malo. Talo na ho tayo dito. Bakit naman? Tingnan mo, Sir, ganito si Makati. Ganito si Davao. Parehong LGU. Parehong mga mayors, ang core. Naku, nakita ho namin sa survey namin, unti-unti kami nahuhulog. Tapos yung linya na unti-unting tumataas, si Duterte. So sabi namin, ano ba namang style nito? Tinapon niya ang playbook sa pananamit, sa pagiging kandidato, sa panliligaw. Talagang tinapon niya. Tapos wala naman siyang pondo sa ads. Di ba? Lahat nasa social media. Tapos, alam mo niyo what broke our back? It was the BGC rally. Kasi sa BGC, late na siyang dumating, hinihintay siya ng tao. Yung sabi ni Jojo, nasaan kayo? Sir, nandito kami sa BGC. Anong ginagawa niyo dyan? Tinitingnan ho namin reaksyon ng tao. Bakit? May iba pa bang reaksyon? Sir, naghihintay sila, walang pakain, walang patubig. Late na siya ng parang 5 hours, 6 hours. Pero nandun yung tao. So sabi ko, mahirap ito. So ang usapan na lang namin ni Jojo, kasi umalis na ho nun si John Vic. At kaya ko sinasabi si John Vic, dahil yan ang isang pangalan sa 2028. Iniwan niya ho kami. At ang role ko, para siya sabihin, wag mo namang gawin yan kay Jojo. Umalis na ho siya. So, si John Vic is the kind of a person who does that to your team. So, medyo nahirapan kami doon. So, Duterte as a competitive frontrunner, meron po tayong structural advantage kasi kaya ho siya hindi katulad ni Binay at ni Villar. Si Villar ho walang base. Una yon. Pangalawa, namatay si Cory. Hindi naman ho dahil kay Villar at ang tweet, yung daan na sinisi siya. Basta yan, daan na yan. Daang hari, yan, that one. Hindi naman dahil doon sa atake. Simple lang, namatay si Cory, si Noy na hindi naman pinapansin sa liberal. Dati ho akong galing sa liberal dahil tinulungan ko si Mar nung senador. Pag tinignan nyo sa mesa, wala naman doon si Noy. Nandun sa corner, kumakain ng chicharon, may inom ng coke at nagsisigarilyo. Biglang sinabihan siya ni Butch Abad, Noy, do you see the crowd? Nung namatay ang nanay niya. Bakit ko yun sinasabi? Kasi
sa Filipino psyche, yung namatay ang leader, usually nagre-rebound yung anak. Okay? So, may structural advantage siya, hindi siya katulad ni Binay rin, dahil si Binay walang core. Ang core ni Binay, Makati. At in the process, we wanted the poor to also be part of his core. Hindi ho yun nangyari. What stands very clear kay Inday, tumakbo ang tatay ng 2016. Tumakbo ng midterm 2019. Naalala niyo yung nahilo tayo kung sino ang slate? Di ba ho dalawa ang slate nun? Slate ni Inday at slate ni PRRD. Kaya sa Manila, gulong-gulo kami. Ano ba yung politika nito? Talagang it throws any rule in campaign playbook. Nag-end ang 2022 with the highest approval rating, 80%, in presidential politics. Nanalo si Inday. Third time. Fourth cycle, si Inday used her political capital for Duterte 10. Okay? Nasalba niya. Sino nasalba niya? Si Aimee at saka si Villar. So that talks of the conversion of a Duterte. Okay? So 4 election cycles, national, yun hong mga politiko dito, naiintindihan nyo yung recency of election. Pag tumakbo ka nung huling election, ang taas-taas ng awareness sa'yo. So yun, that is going for Inday. No? Advantage niya lies in fragmentation. Pag maraming kandidato, lumalabas ang Duterte. So tingnan natin. Ilang election cycles ng presidente ang nananalo ang Duterte? Ilang kandidato sa presidente on the average ang tumatakbo? 8 ho. Since Cory's time. 8. So, on a one-on-one, delikado tayo. Kasi wala tayong makinarya, wala ang administrasyon, wala ang pondo. On a 1 against 8, lalabas ho tayo. Bakit? Yun hong enduring Duterte votes ay nasa 35% of the total registered voters. 35%. Dati ho siya, nasa 60. Inuga-uga, uga-uga. Kung titingnan mo yung trend niya, nandito siya, bumababa, aangat, bumababa, aangat. Hindi katulad kay Presidente, talagang erosion. Karamihan ng survey firms, ang sinasabi nasa negative. Okay? Si Inday Sara, consistently. At sino ang consistent na nag-take ng shocks? What makes her buoyant is Mindanao. Saan ka nakakita? 70%? 80%? Sabi ko, ano ito? Ngayon lang ako nakakita ng ganyang boto. 70% kahit na anong tinapon. The more na tapunan, si Mindanao, the more na tumataas. Kaya nga sabi ko, itong administrasyon at ang latest, ang administrasyon nagpagawa ng 35,000 survey, 35,000 respondents. Wala akong kopya. Nanghahanap ako yung mga kaibigan ko sa administrasyon ang sabi sa akin, Duterte ka naman, bakit ka namin bibigyan? Hulaan nyo ano ang kanyang preference. Nasa 60. Kaya na-alarm sila, si administrasyon, nako, at kaya ko sinasabing brilliant move yung ginawa ni Inday, kasi mapipilitan ngayon si administrasyon, sino ang kandidato natin? Di ba? Naghahanap sila. Sige, maghanap kayo, mag-away-away kayo. Ang malala, yung sa kabila, yung sinasabing kainsuka, at nagagalit ang mga kaibigan ko sa liberal, maluwag mo naman kaming tawaging kainsuka. Ay, bakit sa usapin ng korupsyon, ayaw niyong tumindig? Simple lang. Kung mahal niyo si Marcos, sige, mahal niyo na. Pero sa 1.5 trillion to 1.9 trillion, wala kang sasabihin. Diba? Parang may mali doon. Bakit ito napakahirap pagsamasamahin ang Pinklawan, ang Dilawan, at ang Makabayan? Ay kailangan ho kayong maglista. Bakit tayo nag-alliance building?
Sino ang sa taas? Sino ang pangalawa? Paano ang galaw natin? Okay? So, marami ho dyan. At sila daw ang opposition. Sabi ko, paano kayo naging opposition? Kumbaga sa trade union, parang kakampi rin ng management, no? Kaya sabi ko, dun sa mga ibang nandun sa Dilaw, sabi ko, ang hirap niyan, paano kayo tatayo ng stage? Sabi niya, hindi, ayusin namin. Magkakaroon kami ng kandidato. Oo, pero hindi kayo opposition. Si Inday, anti-Marcos Black. Klarado. Di ba? Ang kalaban natin si Marcos. Ang gumigiba sa kanya si Marcos. Ang ekonomiya kaya ganito si Marcos. Ang peso kaya nag-59 na ho kahapon, ha? Naghihintay ako ng 60. Si Marcos. Ang reaksyon niya sa Iran versus US, Israel, napakahina. Si Inday, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5 na gagawin. Sino ang may pondo? So magaling lang kayo sa paggamit ng pondo. Yun nga ang maleta diplomacy, no? Kaya nakikita natin yung maleta, lokohan ng lokohan. Pag daw nagsasharon ka sa pagkain, ang tinatanong na, may maleta kang dala? So, advantage versus vulnerability and reframing the terrain. Napaltan na ho niya yung terrain. Hindi siya front runner siya. Sabi sa akin ni Joey Salceda, hindi naman sigurado yung mananalo. Bakit? Sino bang kandidato nagsabing panalo siya? Sinasabi lang namin competitive siya. Ngayon, kung hindi niyo naiintindihan yung base support, may problema kayo kasi kayo walang base. Tinanong sa akin, si Lenny, may base daw, 27%. Paano mo masasabi yung baseng yun? Isang beses lang siyang tumakbo. Hindi, 2 election cycles, tapos nag-mayor. Mahirap pong umakyat uli ng national pag nag-mayor ka. Pero, dahil sa pink na socks, mukhang mag-iiba ang prinsipyo ng Robredo. Natawa naman siya, sabi niya, bakit mo naman sinabing ganun? Ay, kung liligawan ka at magpapaligaw ka, sasagot ka dahil naka-pink na socks? Hindi ba insulto yun sa Samahang Tsinelas? And FYI, ako ho yung tumulong sa kanya sa Samahang Tsinelas na nagalit ang Liberal Party. Bakit daw si Lenny lang ang tinutulungan ko, hindi si Mar? Sabi ko, natulungan ko na si Mar noong 2004. Number 1 senator. Si Lenny, dahil kay Jesse Robredo, kaibigan ko po ng matalik si Jesse. Hindi ko kilala si Lenny. So yun yung pinanggagalingan ko. Kaya nahihiya akong mag-claim na DDS ako. Pero ang dami nagsasabi, DDS daw ako. Di sige, DDS ako. Di ba? So, ano yung 5 imperatives for Sara to stay competitive? We have to protect our base. And that base is 35% of the total registered voters. Okay? The total registered voters base in 2025 is 68 million. The forecast is it will reach 73 million. 60% of that are Gen Z. So napaka-critical ho ang youth group sa ating samahan, no? Number 2, we need to build economic credibility early. Bakit to? Hindi ho napakadali ng trabaho ni Vice Presidente, lalo na kung ganito ang ating ekonomiya. So ang unang magiging issue, ekonomiya. Okay? Number 3, we need to reassure the swing belt. Ito po yung dating ang tawag ay Lingayen-Lucena Corridor. Ang sinasabi, pag ikaw ay nanalo sa Lingayen-Lucena Corridor, ang chances mo napakataas para manalo sa national. Ang Lingayen-Lucena Corridor is composed of Region 3 and Region 4A. Okay? So, we need to have a credible performance, not necessarily win NCR. Pero hindi tayo talo sa NCR. Bakit to? Napakamahal ho sa NCR. Kasi media market yan. So labanan ng gastusan sa ads. No? Number 4, we need to prepare for consolidation scenarios. Pag nagsama-sama sila, or maraming kandidato pero lahat ng kandidato ang what do you call this, Trojan candidate ng administrasyon.
Kasi ang aim lang nun, tunawin yung 35%. And then, number 5, ito yung parati kong sinasabi sa mga kandidato ko, run as if you're losing. Let us not settle with the idea na, si Inday is 16. No, we run as if we are losing. Why? Because that is the playbook of a Duterte. Nakita mo naman si PRRD, kayo, 2016 na kayo, veterano kayo. Alam niyo yung storya. Alam mo niyo, bago si PRRD dinala, nagkita kami at sinasabi ko sa kanya, can you write how you won? Sabi niya, mahirap yun, Malo. Tsaka English ang sinasabi mo. Sabi ko, sir, edi Tagalog mo, Bisaya mo, para, di ba, merong mapag-aralan yung tao o kandidatong walang pondo. Paano mo ginawa? Tapos sabi niya, pag-iisipan daw niya. Sige. Ang second ko request sa kanya, alam mo sir, ang UP Public Administration, they put together the presidential years of every president. Parang ikaw wala. Sabi mo, mahirap yun. Hindi sir, mag-isip ka na. Ako na lang ang magdadala sa NCPAG. Ano yung 3 reasons why you were successful? Ang una niyang sinabi, peace and order. Ang pangalawa niyang sinabi, foreign policy. At ang pangatlo niyang sinabi, pagmamahal sa bansa. Sabi ko, sir, mahirap naman gawin yung kwan. Alam mo naman, academic ako. Gumawa ka kung ano mang formula yung ginagawa mo para maisulat yung pagmamahal sa bansa. Sabi ko, mahirap naman ito. At that time, si Ma'am Hanilet was there. Sabi niya, Malo, ma'am, ang hirap kumbinsihin. So, dun kami. Nung napunta siya sa Dahig, sabi ko, magsulat na nung libro. Sir, magsulat ka na ng libro, yung ating kwan, How You Won 2016. Ang mga excuses sa akin, malabo na ang kanyang mata, hindi daw siya marunong mag-computer. Kaya tawa ako ng tawa, sabi ko, ano ba ito? Matanda talagang tao ito. Hindi marunong mag-computer. Noon pa lang daw niya natututunan mag-text-text. Sabi ko, ano naman ito? O sige sir, ano kaya? Magbasa ka ng mga libro. Magpapadala ako sa iyo ng mga libro para yun nga daw yung mata niya. So, it's a sad, reality. So, let's skip I already talked about the next slide. The next slide is the new political alignments taking shape. So, there is Sara Duterte. And if you recall, in 2022, Robin Padilla, naalala nyo, kulang sila ng 12, tapos siya mismo nag-decide. Hindi. Si Robin Padilla nasa unit team, number 12 siya. Siguro hindi nyo alam yung storya doon. Ang storya doon, ayaw ng mga Marcos kay Robin. Pero naging number 1. Yung gusto si Robin Padilla ang VP, sina GMA yan. Kasi yung GMA Noli De Castro, you work on the popularity and you have that. Of course, there is Amy Marcos, and si Robin has been talking about Sara Amy. Ang sense ko, hindi handa ang bansa na 2 babae. Pero mahalaga ho si Amy dahil bungi tayo sa Northern Luzon. Kaya kanina, tanong ko kay Wen, may taga Northern Luzon ba dito? Mahalaga ho doon kasi ang issue nila, yung kinoment niya na papahukay ko yan. Parang sa mga matatanda sa Northern Luzon issue yan. Of course, you have the Marcos administration. When I say administration, that means the Maquinaria, George Garcia, sa kanila ho yun. So, we should be very, very careful in the way we run our campaigns. So, next slide, please. Among leading polling firms, her preference right now is 43%. To win, a majority is 50% plus 1. This 43 is already a plurality. Pero mahirap kang magkaroon ng mandato na plurality kasi yung mahihirap na desisyon, hindi mo magagawa. Pero kung nakakuha ka ng 51%, kaya mong gawin and you can make those bold decisions. Ano yung mga issue? There is the West Philippine Sea. Ang sinasabi, si Sara daw ay pro-China.
na ilang beses na niyang sinabi hindi. She is pro-trade and pro-Philippines. There is the ICC and drug war legacy. Kaya po ang CBCP, ang mga Katoliko, mga bishops, ayaw siya kasi ang suma total niya, manalo yung anak, balik na naman ng EJK. Huh? So yan yung kinakuan. Of course, the economy and inflation, nakita naman po natin ang utang natin, nasa 18 trillion na ang utang ng Pilipinas. Nakita po natin ang parati na nating namimiss yung GDP. 2 quarters na po nating namimiss yung GDP. Tapos may kwento na 1.5 trillion to 1.9 trillion ang nawawala. Ano po ang napakasama dyan? Wala ho tayong infrastructure. Ang infrastructure program ay multiplier effect. Nag-hire ng tao. Naalala niyo ho si PRRD during the COVID? Siya yung continuous. Kaya hindi nag-contract yung economy. Kasi tuloy-tuloy ang pagpapagawa. So tuloy-tuloy ng mga may laborers, ang hardware, ang semento, binibili, tuloy-tuloy yan. That is multiplier. Ngayon ho, walang multiplier. Kahit ho yung foreign FAP, what's that? The foreign counterpart, marami ho tayong big projects. Ang parte ho ng continuity, ang pagpapatuloy ng mga big projects na sinimulan ni PRRD hanggang ngayon. Ano ang ginawa nila? Kung nakikita niyo yung tunnel, that one, it's causing a lot of delay. Bakit? Kasi yung foreign part na parte ng Pilipinas, ginalaw nila. So, paano matutuloy yon? Yung foreign counterpart na yon ay based yon sa pag-uusap ng government to government. Noon ho ako nasa gobyerno, parating sinasabi sa amin, kung wala kang budget, huwag mong pakialaman ng foreign accounts. Kasi commitment yan ng government to government. Ano hong ginawa? So ganito ho tayo ngayon, wala kang nakikitang nagtatrabaho, karamihan local. Wala kang nakikitang national. So that is a problem. The impeachment saga, you've seen how it is. They had 54 sa committee. They are just looking for 52 sa plenary. Tingnan ho natin kung makaka 106 sila for the 1/3 referral to the Senate. Ano sa Senate? Again, meron na naman propaganda lumalabas. Sa Senado ho, 2/3 of all members, which means 24. Hindi ko maintindihan, inuuga ang opposition. Ang opposition ay 9. Ang minority rather is 9. Ang majority is 15. So ang 2/3 of all the members is 16. So yung ginagawa nilang strategy, ugain si Cheese, si Joel, at saka si Jinggoy, may not work for them to get the 16. Diba? At tingnan ho nyo dun sa 15 na majority. Naandun ang 2 Bilyar, naandun ang Kayetanong isa, si Pia, naandun si isang Estrada, si JV. 4 yan. Sino ang re-electionist sa kanila? Si Mark Villar. Okay? Si JV ba re-election? I think he is. So kung titingnan nyo, saan manggagaling yung babaliktad? Isa lang ang mag-cross. Okay? Ngayon, ang medyo problematiko dun sa ating kandidato, pinag-uusapan na mag-resign kung sakaling mai-impeach, hindi niya gusto mag-resign. So she will go through the bloodbath and, kung sabihin na guilty ako, impeach ako, di wala ng kandidato. Pero, bago dumating doon, marami pang mangyayari. Okay? Next slide, please. Of course, yung dynastic politics, alam po ng Mindanao. Mindanao is essentially a traditional base. So, assessment, factor, electoral standing, she is at 43, very strong in Mindanao. Best place to win in a fragmented field.
Legal exposure, may 4 na impeachment, ngayon 2 na ho, no? Natatawa naman ako dun sa 2, biglang sumurrender, no? Tapos si ICC, yung sa tatay niya. So, short-term risk nandun, pero it can also lead to a potential resource constraint. Political allies, si Amy Marcos, si Robin Padilla, the Duterte loyalist, cross-faction coalition forming, main adversary, of course, the Marcos and the allied legislators, expect behind-the-scenes pressure intensifying, and behind-the-scenes trying to sense, ano ba ang chance ko kung sasama ako kay Inday. Ang problema rin ho nating isa, naglinya si BP noong February 18 nung nag-announce siya, naglinya sa lupa. Marami na hong gustong tumawid. Ang problema, yung ating kandidato, bakit tatawid? So sabi ko, anong pag-uusapan nyo? Maluk, may allocable yan. Bakit ko tatanggapin? So dun pa lang sa frame, yung mindset niya, mahirap intindihin ng politiko. Kasi sa politiko, any addition is good. Oo. Ito sa kanya, wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Addition, meron nga ako nag-Merry Christmas sa kanya, pasensya ka na, napapirma ako doon sa first impeachment. Sabi niya, ma'am, ano sasabihin ko dito? Hindi sabihin mo maligayang Pasko. Di ba? Baka sabay ilag ako, baka mamaya magalit na naman sa akin. Madalas so kami nagkaka-diskurso dahil sa mga bagay-bagay, pero siyempre siya yung vice presidente, siya yung nakaupo dyan. Susuportahan ho natin kahit na minsan hindi kami nagkaka-see eye to eye. Okay? So, makikita po natin dyan yung timing risk, early degradation invites prolonged attacks, kaya ho siya nag-once a week sa SMNI. Sige, atakihin nyo. Biro nyo, linabas yung kay Luistro. Sabi ko, ano ka naman? Bakit nilabas mo na naman yung kay Luistro? Diniin mo na yan. Hindi, ma'am, kailangan idiin. Ang kapal ng mukha niya. Sabi ko, ano ba ito? So, sabi ko, katulad ho ng natutunan ko sa tatay niya, alam mo, ma'am, sabi nung tatay niya, magaling ka, pero wala ka. Sabi ko, sir, bakit naman ho? Nag-aral pa ho. Oo, alam ko yan. Yung mga playbook nyo, iba eh. Iba ho talaga ang playbook niya. Wala nga siyang playbook eh. Sir, ano ka naman? Yan sa debate mo, sino maganda ang tinanong? Siya nga ho ang maganda ang tinanong. Kami, ang dami namin preparation, ha? Meron pa kaming cue cards kay BP Jojo. Sa kanya, biro mo, whoever thought of the 3 a.m. bombing? It shows si Grace wasn't prepared. Tapos sabi ko, di palabas na naman kami. Sabi niya, ma'am, anong tingin mo? Ang tanong ko kay Miriam, sabi ko, wala nga ako kayong tinanong, in-embrace nyo lang. Kulang na lang, halikan nyo. Di ba? Ang embrace nila was really, sabi ko, mahirap ito. Tapos sabi ni Jojo, saan tayo nagkamali? Sir, hindi tayo nagkamali. Yung taga Mindanao, tuso. Sabi niya, bakit tuso? Sasabihin ko sana magaling. Siyempre, amo ko. Diba? Tuso, tinan mo ko magtanong. Talaga malo? Oo. Tapos embrace? Seriously? Si Miriam, embrace mo? In a public debate? Sabi ko, ibang klase talaga ito. So, key narrative, anti-Marcos, populist, they remain populist. It's now a brand strengthened by an international. So I don't understand with the Marcoses. 3 scenarios. 1, if he flies back, lalakas ang base. Okay? If he remains in The Hague, may impact rin ho yun. Pag namatay, knock on wood, may impact rin ho yun. Kaya hindi ko makita kung saan dadalhin itong administrasyon except Mandaya. Di ba? Kasi dala nila yung COMELEC. Okay? Next. So, the race has already begun and she has been contrasting herself with the administration without the administration knowing what she is doing. Ano ba yan? Ang babaw talaga. Ang nag-i-interview si Dada at saka sino yung isa? Si Banat Bay. Sino ho ang base? Di ba ang base niya? DNE?
Hindi naman yung mga base ni Karen, what's her name now? Davila. Oh, hindi naman yun ang base niya eh. Bakit naka-ordinaryong t-shirt? Alam mo niyo yun, malaking issue yan sa mga taga Luzon, sa Metro Manila. Sabi ko sa kanya one time, you have to dress the part. You're the vice president. Bakit, ma'am? Pag ganito ang suot ko, hindi na ako vice president. Hindi, syempre, medyo napakabig ako. Hindi ka ako kasi, alam mo, pag botante ka, gusto mo makita yung leader mo, lalo ka na maganda, ang bihis ng maayos. Bakit, ma'am? Ang suot ko hindi maayos. Tumigil na ho ako. No? Kaya, parang ang t-shirt, di ba? Sabi ko, ano naman yan? Naka-t-shirt ka na naman, naka-cargo pants, naka-rubber shoes. Bakit, ma'am? Hindi akong vice presidente. Ikaw. O, edi, tahimik na uli ako. So, yung susunod na slide tungkol sa gera. Kasi itong gera sa Middle East can really help her in showing and contrasting herself to BBM because he is performing the leadership role. Sinong unang naglabas na tungkol sa mag-ingat po kayo, ito po ang ating susundin? Hindi ba siya? Si Presidente, anong sinabi niya? Parang reporter, may gera na ho. Pag-aaralan ho natin kung anong ating gagawin. Hindi niya ngayon magamit ang BFF ko. Paano ka gagamit ng spokes tungkol sa gera? Ang default niya, Duterte. Sige nga, patayuin mo yun sa stage at sabihin, dito po tayo tatawag, ito po ang OWA lines, ito ang DFA. Hindi maniniwala. Bakit? Kasi ginamit mo sa politika ang spokes mo. So, sino ang journalist ngayon? Si BBM. Siya parati ang report ng report. Imaginein mo ang presidente magsabi, tataas po ang gasolina ng 80 pesos. Sabi ko, ito suicide. Ulitin mo lang yun ng ulitin, di ba? Sa kampanya, ulitin mo lang ng ulitin yung 20 bigas. Yung 80 pesos per liter. Sabi ko, mahina ito. So, yun yung problema. And it's all communication. Even if you have a very good English-sounding, British English, whatever, compared to PRRD's expletive, nagmumura. Sabi nga ni Kaufman mahilig siya magmura. Pero hindi ibig sabihin, yung pagmumura niya, yun yung policy. Bilib nga ako kay Kaufman, naintindihan niya yung psyche ng Pilipino. Nung ine-explain niya, yung opening niya. Ang galing. Akala ko hindi niya maiintindihan si PRRD kasi, yun nga, sa isang sentence, puros mura. So, yung gera hong yan ay napakahalaga kasi it will show to everyone how Inday is a leader. So, nakakatatlo na siyang video on yung gera, kung anong gagawin. So, makikita po nyo. Next slide, please. Next slide, please. I will jump. Those are 5 days from basic Iran versus US and Israel. It is now Indian Ocean. Sa Indian Ocean, may namatay na Sri Lankan vessel. Saan ho ang Sri Lanka? Hindi ho ba malapit na sa atin? Next slide, please. At makikita mo, nagsarado ang Strait of Hormuz, ang Sri Lanka nandyan. Anong impact? Next slide, please. Yan po yung impact sa atin. Okay? So, nandyan na po yung Asia Pacific, ng global trade. Anong impact sa Pilipinas? Next slide, please. So, makikita na, can you go before? That one. 1.5 to 2 million OFWs. Okay? Sa Middle East. Sino hong nanalo noong 2025? Hindi ho ba yung sinuportahan ni Duterte? Basta tatandaan nyo ang OFW, balwarte ni Inday. Ang military, balwarte ni Inday. Sa absentee voting. Di ba? Ang journalist, sabi ko one time kay Jessica, akala ko ba ayaw nyo sa kanya? Hindi, parang maraming may gusto. Baka lahat ng cameraman sa kanya. So, makikita mo yung divide, ha? Yung anti-elite. Ang Duterte kasi has been viewed as an outlier. Anti-elite. Anti-oligarch. Kaya nga sabi ko kay BP, ma'am,
wala ho tayong pondo. Di, dadating yan. Sabi ko, ang barometro ko ho, pag may oligarch na tumaya, okay. Di, ma'am, lumalambot na. Ganon. Parang hindi ako sanay na nagpapatakbo ng kampanya na walang pera. Tapos, nung nakita ko kayo, 16 years kayo, talagang voluntary at ang message niya, volunteer, na nagsama-sama kayo nung time na yon. Napakahirap po para sa akin na maintindihan yon kasi you make certain decisions because of your belief and support and probably love of the candidate. So yun ang what makes you different. Noong 2025 20 billion ang sa alyansa na pondo. Nawala ho yung 20 billion, ang tanggap lang ni Toby Chanco 6 billion. Saan napunta yung 14 billion na kay BBM? Okay? So, hindi ko ho maintindihan kung sa governance at sa politika, bakit ba ganun kayong katakaw? Hindi mo naman niya madadala sa libingan. Sana man lang kung makita, nagbigay sa bawat, kaya nga ho, ako, ang advocacy ko, yung giving X amount of budget to every Filipino. Para lahat. Hindi yung iilan lang. So makikita po natin dyan, yung oil inflation is an issue. Papasok na po tayo sa 80 pesos per barrel. Yung remittance, hindi ho ba? In-announce ni journalist BBM. Yung impact ng remittance, doon na naman siya sa pera nakatingin. Hindi doon sa serbisyo, no? Tapos may dumating na, claim nila na sila daw ang nagparating nitong repatriation. Hello, UAE ho yun. Yun ang hari ng UAE ang nagsabi, sige, libre kayo sa sasakyan kung gusto nyong umuwi sa Pilipinas. Nakipag-usap ba sa presidente? Pupunta siya ngayon sa March 8, pupunta siya sa New York. Magsasalita siya sa Women's Conference. Women's. Kailan ba naging advocacy niya ang kababaihan? Diba? Sa New York yun. At sabi niya, he will lead the peace process. Hello? Peace process ng US, Israel at Iran? Paano ka magpi-peace process? May 9 EDCA sites ka dito. At kung titingnan niyo ho, ang west side ng Pilipinas, ang West Seaboard, lahat ho yan, may may EDCA, pero may isang machine na ginagamit. Basta may protect. Kumbaga, front base tayo ng Amerikano. Kung sino ho ang taga Batanes sa inyo, ang ganda-ganda ng Batanes, ngayon, Garrison State. Ang hitsura. Yaan si BBM. Okay? Tapos, of course, the peso and markets. Pag tumaas ang gasolina, may sinasabi pa siya doon sa explanation niya, it will take a certain time before we realize it because it has to undergo certain, gumaganon pa siya. Hindi ko naman masabi, Monday tataas, 80 to a liter. It will not be impacted immediately. So, ano kaya ang economics nito? Sino nagpadala ng link na yon sa akin? Ang kapatid niya, si Senator Amy. Sabi ko, ano mo itong sinasabi ng kapatid mo? Sabi niya, nag-hallucinate. Okay. And of course, the security exposure because of our pivot to the US. So anong impact niyan sa 2028 presidential race? Foreign policy will be a fault line. Number 2, OFW welfare will be a campaign issue. Kahit tanggapin natin yan, kung wala naman ng trabaho, walang sweldo, ang presyo ng bilihin ay tataas. Ano ang gagawin ni President? Sasabihin niya, paano ba tayo ano yung parati niya, paano ba tayo naging ganito? Parang hindi ko masabi, hello? Diba? Oo, anong gagawin natin? Parang, kasi siya, ang tingin ko sa kanya, nung naging presidente na, okay na siya. Na-accomplish na niya yung kanyang lifelong dream. After noon, it's all down the hill. Okay? And of course, the economic pain, sa kanya yun. Magpo-problema, reflection of you. Sabi ko nga minsan kay BP, huwag na kayo magbigay ng ano. Ano ka naman, ma? Magbibigay tayo ng options.
Sabi ko, bayaan mo siya, bakit ikaw ang susulba? So, incumbent vulnerability. Ang 2028 ho is an anti-incumbency campaign. Ang taong bayan, galit. Okay? Pumunta kayo doon, kandidato ka, tatayo ka sa stage, sasabihin mo, ako po ay hindi corrupt. Hindi ba mag-aalisan niyo lahat ng mga tao nasa harap? Lalong-lalo na, pagtingin nila, ano nangyari sa tulay? Walang tulay. O substandard. Okay? Marami pa po tayong bagyong dadaanan magmula ngayon hanggang eleksyon. That will always be a reminder to the voters. So bakit ko po sinasabing anti-incumbent? Kung ikaw ay may allocable, ayaw ng tao. Kasi hindi mo ma-explain, saan mo dinala yung allocable mo? So tayo, iulit-ulit lang natin, nako, si Konsehal Dayang Hirang, pipiso lang ang kwan, walang tulong sa amin. Compared kay Konsehal B, daming perang dinidistribute. Kanino kaya galing yon? At kung titingnan nyo, in terms of visual, kumuha ho kayo ng picture ni BBM, ni Saldico, at saka ni Martin Romualdez, pareho ho yung hitsura nila ng pagkapayat. No? Para talagang may problema sila. Pero walang remorse. Hindi nagsisisi. Hindi humihingi na pasensya na kayo. Wala. Kahit nga dun sa 18 brave Marines, kwine-question lahat yung background ng Marines, hindi kwine-question yung pera. 805 billion ang dinistribute nila to that scheme. So, babalik ho tayo dun sa ating ito na ho yung impeachment may eclipse ng gera. Okay? At ito siguro ho yung pinaka-importante, isang slide lang. Next slide please. Yan. Okay? Kung titingnan nyo ho, ito hong mapang ito, binigay ko sa, may taga-PDP ba dito? Sir, binigay ko sa PDP yan. Hindi ko maintindihan, ba't hindi nila ma-interpret? Binigay ko yan kay yung dating sekjen nyo, yung babae. Hindi si Astra. Yung commissioner ng COMELEC before, na ngayon city administrator ng, yan. At saka kay Alcusi. Sabi ko, ito na lang ang tulong ko sa inyo. Binigyan ko siya ng mapa na ganyan. Ang difference lang ho, hindi pa doon na-integrate yung 2025. Sabi ko, gamitin nyo to. Tapos ang sabi niya sa akin, Ma'am, pwedeng paki-interpret. Sabi ko, Ma'am, kulay lang yan. Pag yung kulay matingkad, base yan ng Duterte. Pag yung kulay medyo hindi matingkad na green, yan, mga bago lang yan. So nung pagsama-sama mo ang 2016, 19, 22, 25, yan po ang mapa. At uulit-ulitin ko ang kampanya ho, mapa. Kaya nung nakipag-usap ako sa kanila, hindi daw nila maintindihan. Sabi ko, sige, ganito na lang, sabihin ko sa inyo. Yung rally nyo, huwag kayo sa Mindanao muna. Sabi sa akin, bakit? Baluarte na ho nyo yun. Bakit ho kayo pupunta sa inyo? Inyo na yun. Doon muna tayo maghanap sa Luzon. Huwag na kayong pumunta sa NCR kasi ang NCR very expensive. No? Ang NCR is 11% of the total votes, high media impact. So kung pupunta ka sa NCR, mag-media ka, pero mahal. Ang Luzon, 40% of the total votes, Kingmaker region. Anong ibig sabihin? Manalo ka sa Region 3, manalo ka sa 4A. Iyo yan. Okay? Visayas, 20% of total votes, swing pivot. Ang Central Visayas is actually Duterte's. Okay? And Mindanao is 29% of the total votes. That is the Dutertenomics belt. Okay? So kung titingnan niyo ho yan, tingnan niyo yung Mindanao, green, dark green. Meron lang mga light, pero kung titingnan niyo yung legend, yung legend is nasa yung legend. Ayan. Ayan, no? 60 to 81% of the turnout. That is Mindanao. And then, if you look at Mindanao, there is a part na hindi dark green.
Okay? Yan, yung mga yan. Pagdating mo sa taas, there is a very light green. This one, which is the Bicol area. Okay? Oh, and then when you go back, look, there's a dark, Pampanga, Bulacan, Bataan, Rizal, Cavite. Pagdating mo dito, dark green red. So, importante ho sa kampanya, sa eleksyon, ang mapa, ang geography. Okay? At importante rin diyan sa nakikita nyong last slide, yung tinatawag na base. No? Yung base ng boto. So, the winning formula isn't ideological. Although may ideological sa Duterte, pag pinag-aralan mo, kasi outlier, anti-establishment, populist. Pero hindi siya ideology. It's a behavior of people, of voters. So when you look at it, it has to be geographic, relational, and transactional. Philippine politics, after all, is really transactional. You build your coalition region by region, clan by clan, barangay by barangay. May dadating hong SBK, BSK, Barangay SK Elections. So, napaka-importante po nating mapulsuan ng tama yan kasi yan yung isang eleksyon na magbibigay sa atin ng barometro. Ang naiintindihan ko magbababa ang administrasyon ng for Kapitan, 10,000, for what do you call this? Kagawad is 5,000, and for SK, I think, is 5,000. So, yun yung game plan nila para sa BSK. Ang tanong ko, anong game plan natin? Wala ko tayong perang ganon, no? So, ano talaga? Kasi dito, talagang ang suasion ng organizing is, tayuan nyo si Inday. Kasi hindi ka naman lugi kay Inday dahil magsiservisyo at magtatrabaho. O, kung ngayon hindi ko, pag tiningnan nyo ho ang Gen Z, tahimik lang siya. Last election kay BAM, ang difference ho ng youth ng Duterte at ng youth ng Dilawan, sila institutional. Anong ibig sabihin nun? Sa kampanya ho ni BAM, pumunta siya sa Recto, sa lahat ng university sa Recto, may organization sa loob ng pamantasan. Lahat ng katipunan, may organization. Lahat ng TAF na university, may organization. So last weekend, kausap ko nga yung youth, sabi ko, kayo ba meron? Kung wala, magsimula tayo para meron tayo sa loob ng campus. No? Ang Gen Z, pag pinag-aralan nyo yung TikTok, that's a TikTok generation, grudgingly, they speak well of Inday. Grudgingly. Hindi pa yung, oo, dyan kami. Parang sinasabi nila, grabe naman ang pang-aapi dito. Kung ano sinasabi, from pang-aapi to ang ganda-ganda naman niya. No? So, meron sa Gen Z ang tinitingnan, ephemeral, yung face value. At merong tumitingin sa, may trabaho ba kami pagka-graduate namin? Kasi nararamdaman na ho na wala hong expansion ang ating ekonomiya. Yung isang taga Binondo dito, may namit ako kanina, may nakausap po akong taga Binondo, ang sabi sa akin, Malo, pwede bang magpalit na tayo ng administrasyon? Ay, sir, hindi ho. May succession ho. Hindi naman siya pumoporma para paltan. Diba? Naghihintay. Pero, bakit nila tinanong yon? Kasi ramdam daw nila na ang kanilang negosyo, ako wala nakita. Sabi sa akin, sabi ko, okay yan sir, magbigay ka. Donate. Mahirap donate. Wala kita. Kaya tawa ko ng tawa sa kanya, hindi sir, dadating rin yan. Wala nga. Wala turista. Di ba? Nakita nyo ang tourist natin? Wala. Dati ang daming turista sa Intramuros. Dito sa stretch na to, ang daming turista. Wala ho tayo. So from tourist to prices
to unemployment, our unemployment rate is going up. And to that sense of we're just floating, waiting for something to happen. So maganda ho yung pagka-declare niya. Kasi yung mga, sabi ko nga sa kanya, alam mo ma'am, maganda yung declaration mo. Bakit? Punta ka sa palengke, yayabang ang mga Duterte. Kung maglalakad, may beat. Sabi ko, bakit to? Dati, ma'am, ngayon may leader na. Taga-palengke yung nagsabi sa akin noon. Talaga? Sa 7-Eleven, may habang na. Pinag-uusapan siya the day after her declaration. And I thought that would be a 3-day news cycle. Hindi ho. Yung 5th day, siya pa rin ang pinag-uusapan. So napilitan ng administrasyon now to play her game. Sino sinasabi? Si John Vic. Sino sinasabi? Si Ping Lacson. Seriously. Pag tinignan mo ang numero, ano yan? Kahit i-declare nyo ng lahat. Alam nyo kung bakit? Yung endorsement ni Presidente, walang value. It's the same as alyansa. Walang value. Pero mo 20 billion, sabi ko nga kay Toby, wow, grabe naman ang pondo nyo. Tapos sabi niya, Malu, ang bumabalan 6B. Ano nangyari doon sa iba? Diba? So, imaginein mo last minute, ad lang, yun nga ang ad na itim, hindi pa ako pabor doon, pero, di ba? Nakasabit si Aimee sa number 12. Marcos yun, Hindi sinuportahan ng kapatid, ginastusan pa ng First Lady. Sino nagpapanalo sa kanya? Diba? So, yun pa lang, medyo unorthodox, pero she was able to prove to anyone. Suntay, that congressman won by 200 or 300 votes against Rillo. And it was because of her rally. Tuwan-tuwa ako sana si Benny Abante talo Kasi yung tumatakbo, sabi ko, sir, paano ka naging hindi Pilipino? Oo nga, ma'am, mahina ang iyong lawyer. Kung minsan nasa election lawyer yun So, natalo siya doon. Yung isa pa na mayabang, na dating konsehal rin ng Manila, si Chua. Si Chua. So, matatandaan natin yan at matatandaan rin natin sa dating na 2028. Kasi katulad ng sinabi ko at natutunan ko in the past 23 years, all politics is local. And in that terrain, Inday is number 1. Okay? So thank you very much. So again, palakpakan natin si Ma'am Malu Tikia, pag merong mga questions, Ma'am Malu is willing to answer your questions. Meron bang mga questions tayo diyan? Si Kuya Ray. Clarification lang it's all about the situation. Kasi again, nasa media po ako, kaya very observant ako sa mga events sa paligid. Curious lang ako, ma'am, what is the real story between Aimee and BP Sara? Kasi pag mapanood mo yung kung ano man ni Panelo, salungat na sulungat po. Just to clarify everything. Thank you. Sir, alam mo, ang storya yan May isang storya ayaw siya. Ayaw si Aimee. Tinan mo, may kwan ka agad dito, May isang storya na sila naman talaga ang magkaibigan. At yung desisyon ng panliligaw, si Aimee naman talaga ang pumunta doon. Dahil sa math ni Aimee, kailangan ng taga Mindanao para doon sa north. Okay? Nung panahon na yon, na-commission ako, wala na ho sa embargo, na-commission ako ng PDP to do a survey.
sinong mananalo kung ito yung mga kandidato. Number 1 ho si Sara. Pag inalis mo si Sara, napupunta ho kay BBM, hindi dun sa isang taga Davao. So, doon pa lang, makikita mo, kasi ho yung 80% approval rating ni PRRD, hindi lang yun endorsement eh. That in itself is a reason why you should vote for a Duterte. Unfortunately, she decided to slide. So yung rene-respeto ni Senator Amy si BP, lalo na after nitong huling eleksyon, na siya talaga ang naghila, no? Sa tingin ko, nagkabayaran na sila ng utang. Pero importante ho, kahit hindi nyo gustong i-accept, para sa 2028, importante pong may isang Marcos sa ating grupo. Kasi yun ang sasagot doon sa mga matanda na inayawan na yung sinabihan ng puhukayin ko. Yun yung basic issue lang ng taga-norte. Pero magkaibigan ho sila. Minsan nagkakaasaran, minsan, pero at this time, si Senator is very deferential to the Vice President. In fact, even during the hearing sa Foreign Relations on the father, so may mga stance si Senator na, especially after niya magsalita na droga ang kanyang, drugista, Addict, ang kanyang kapatid. I think that was her Rubicon, and she has crossed that line, and she has declared to be with BP Inday. At this early time, kasi you mentioned na maganda mayroong representative on North. So, pwede nyo sabihin na may possibility na it's Sara and Amy? Hindi ho. Ako, when I was asked, I said no. The only way to bring her into the fold is to make her campaign manager for Luzon. I mean, give her a role so that the Ilocanos will feel. At saka, sir, alam naman po natin kung sino mas matinong Marcos. Sino nagtatrabaho. Pag titingnan mo yung karir ng magkapatid, nauuna si BBM kasi he's a junior. Pero ang parang tagalinis sa karir nila, si Amy. Siya yung sumusunod. So, nag-governor, nag-congressman, nag-governor siya, nag-congressman, nag-senator siya. Kailangan linisin kasi may problema yung kapatid. Ngayon, ang problema natin, nung nanalo, akala naman natin kasama siya sa Malacanang, nasiko. Kaya ganyan ngayon yung kapatid niya. If you look at the career of BBM, it has always been Amy. So, and the other point I'd like to raise, it is not true that it was BBM who helped Duterte in the votes. That's not true. If you look at the votes he secured, he would always, from 1992, so una yung nanay niya, si Imelda, and then siya, and then si Amy. He would always average 13M. Si Amy lang ang nagpataas to 15M. So, if you're going to dissect the 31, saan ang galing yon? And if you look at the study of Senator Amy, she was right in getting Inday to be the Vice President because it showed in the result. Kaya nga ho, mas mataas mas mataas si Sara. Bakit ganon? Mas maraming bumoto sa Vice President, mas maraming hinati yung BBM Sara, di ba? May Rosa, may kung ano-ano. So, ultimately, ayaw tanggapin ng ibang mga political analyst, Sara was the strongest candidate in 2022. Okay. Thank you so much for that question, no? Kuya Ronald, Chair Commissioner Ronald Adamat will ask Mama Lu. Thank you very much.
I know my question is not really directly part of your presentation, but we have been talking about geographic representation. Lately, I have a deeper evaluation of the possible running mate of BP Inday Sara, and I mentioned their Bongo because of his Malasakit program, which is more inclined to being an part of the executive branch, which is very, very important to have a partner with also a unquestionable loyalty to the Duterte. Then second is Marcoleta, because of his populist stance in so many issues. And for representation or geographic representation, he's also from Luzon. But I also have I made mention also that he could be a best Senate President because of his style, leadership style. Mention also Robin Padilla because of his being artista, etc., popular, etc. And last is Amy Marcos, which is now subject of their deliberation, but hardly can the DDS understand the significance of his, her representation. Who do you think? Huh? Who do you think? Because the question, the rationale is that Vice President can be a very significant factor for the President to win. Unlike in the US, kung sino yung President, yung boto ng President pupunta sa Vice President. Ito sa atin, hindi. Presidente, isa yung boto, isa rin yung Vice President. But in terms of geographic areas and other factors, who do you think would be the best Vice President for Inday out of the four representation? So sir, siguro ang sagot ko dyan, geographical rin. Napakahalaga na ang Vice Presidente manggaling sa Luzon. Dahil ang Luzon ay 40%. No? Ang NCR is 11%. So pag pinagsama mo yan, 51%. Mahalaga na more or less manggaling sa Region 3. Dun sa tatlong pangalan na sinabi mo, si Marcoleta, si Robin Padilla, at saka si Amy, bandang taas. Si Bong, alam mo sir, ang problema ko, wala pa sa ating kasaysayan na may tumakbong presidente, vice-presidente from the same province, no? So technically, if you're looking, if you have both from Davao, how will Luzon? Alam mo nyo, ang mga taga Luzon mayabang kasi feeling nila sila ang hari, no? Na kaya nga natutuwa ako dyan sa Mindanao Independence Movement. Pero doon sa sinabi nyo, napakahalaga rin ho na may parallel organization. Si Marcoleta has the Iglesia, discipline. So alam mo, and if you look at Marcoleta's campaign, it was essentially driven by Iglesia. He didn't have any money for the ads. The money came last 2 weeks. So, yung first 90 days, siguro yung mga 7, 14, yung mga first 80 days, it was really local. Ikot siya ng ikot, walang ad. And then, social media. Si Amy ho, sa tingin ko, mahirap ang dalawang babae. Again, sa kasaysayan natin, walang nahahalal na dalawang babae. Pag bumaba kayo sa local, masyadong patriarchal ang features ng local campaign. One time nga, tinanong ako, between Inday Sara, Lenny, and Risa, sino ang how do you distinguish them? Ang sagot ko, si Inday Sara may male elements sa gender card niya. Tawanan sila ng tawanan. Anong ibig sabihin nun? Nanuntok ko eh. Di ba? Hindi naman nanununtok si Lenny. Hindi nanununtok si Risa. But pag nalaman nyo ang rason, ba't nanuntok? Mas lalong gugustuhin nyo yung nanuntok. Kasi di ba yung sinabi niya, itigil nyo muna yung
Yung demolition, hintayin niyo ako, ay nag-demolition. Oh. Hindi ba yun yung unang time na pumasok sa national consciousness? Sino yung nanuntok? Babae, bakit ka nanununtok? Ganun ho yung reaction ko, hindi ko pa siya kilala noon. So ako ang dun sa tanong nyo, babae, mahirap ibenta. Parehong probinsya, mahirap. Si Marcoleta, dahil sinabi niya may nakausap na siya, hindi pa umuoo, at sinabi niya yun ang hahabol, yun ang magsisik ng pananagutan. Mahirap naman ho na si Robin Padilla yon. Diba? So, I'm just being frank. Baka mamaya makarating na naman sa kanya, linoloko ko daw siya. Pero, kasi ho, si Robin Padilla is re-electionist. Diba? Pero yung asawa niya, ayaw na ng second term. But imagine if we are able to convince him to run and he's part of the... Malaking bagay ho yung popular. At kung titingnan naman nyo si Robin Padilla, number one senator, no? At saka maayos siyang kung titingnan nyo, siya ang pinakamaraming napasang batas. Bakit? Kasi linoloko-loko daw siya eh. Di tayo siya ng tayo. Yung space, the prayer space was his. Marami siyang nasa sa batas just because nakakalusot siya dahil pinagbibigyan siya ng mga colleagues niya. Si Robin lang yan. Pero pag titingnan niyo yung datos, the most number of passed legislation, si Robin. Si Robin cuts across various sectors. So yun sir ang masasagot ko. How I wished we are already in the day and age where you can get two people from the same area. But that won't work for Luzon. Okay. One last. Kasi meron pa mga topics. Good afternoon, Mamalo. Sundot ko lang doon na sa tanong kung who will be the best partner or tandem ni Inday. In that case ba, dahil nga dito sa grupo natin hindi may iwasang magkakaroon ng Sara Bungo, Sara Robin, would it affect the winnability of Inday? Yes. Thank you. Yes, it will affect. I suggest that we stick to the slate. Kasi noon pa hong naalala ko nung 2016, may Jojo Lenny rin yan eh. So, pagdating ng sample ballot operation, at alam ko sa local, napakahalaga ng sample ballot operation, iniikot. Tapos kuminsan doon nakakabasag. Sana ho, dali natin yung vice presidente natin kasi nakita naman nyo yung nangyayari pag hindi mo kakampi yung vice presidente mo. Diba? Akala natin magkasama sila, unity team. Ang unang umuga sa kanya, galing rin sa pamilya ng presidente. So, napaka-importante po na pagdating natin sa 2028, kung sino yung inumbrahan ni Vice Presidente Sara, tayo na po ang umintindi at tayo na po ang mag-explain kung bakit. Isatabi muna natin yung ating kandidato kasi ang gusto po natin manalo. Diba? Imagine niyo kung nanalo Senate, President, Vice President. Imagine niyo yung re-electionist kung lahat yan slate ni Presidente. Titahimik yung 6 na taon niya. Maaayos niya yung bansa. Hindi politika ng politika. Hindi ko na huli nalagay yung House. Kasi very fluid yung House eh. At lalaro ang members ng House sa kanya. Paglapit ng eleksyon, nako, marami na hong paru-paro. Diba? Ngayon, yung mga paru-paro, tinitingnan nila, may impeach ba? Nako, sandali lang. Mahirap po. Thank you. Okay, so one last question coming from Councilor Danny Dayanghirang. Malo, very brief. We have a lot of parallel group. In 2016, we operate by Zoom meeting. In our records, we have around 250 plus group of organization. OFW, Qatar, Bahrain, US. So malaki yung grupo.
but at the same time, we were split on different direction. So, at that time, we considered this philosophy of let 1,000 flowers bloom, let them continue, and this time, I really do not know how do we approach it to have a united group in one direction. But the way I look at it, Mr. A is quarreling with Mr. B, Mr. C quarreling with Mr. D. What do you think is the best option for us or volunteers? Alam mo nyo, kasi yan yung problema pag volunteer. Hindi mo mapasunod. Pag paid, talagang sweldo ka, ito dito ka. Iniisip ko rin na kung kunyari ibigay mo yung grupong malakas sa Luzon, dapat mag-identify kasi. Wala namang organisasyon na nationwide. Hindi ako naniniwala doon. May nationwide political party. Transactional na ho yun. So, ang suggestion ko, kung may 200, ilan sir? 205? 250? Pagkadami. Buhay pa yan? Kung may 250 kayo, siguro kailangan magkaroon ng assignment ng geographical. Sinong na by region. By region ho. Kasi ikaw ang bahala sa Pangasinan ha. Huwag ka nang sumagi dito. Pangasinan ka lang. Kasi that way, you can harness the limited funds and then really, taga Pangasinan ka, pwede ka mangampanya sa dialect ng Pangasinan. Alam mo yung terrain doon. Kasi ang nangyayari ho pag volunteer, talagang sagasa kahit kanino. Imagine mo yung natatapon na pera at saka resources, yung human. Kaya sir, importanteng umupo. Hindi ko alam, wala akong solusyon dahil ako napagitna rin sa awayang ganyan na ang gusto ko lang naman maayos. Siguro ang sabi ko nga kay BP nung nalaman niyang nakipag-away ako, sabi ko alam mo dapat i-set aside ang ego Kasi may objective end tayo. Ngayon kung yung objective end ay hindi tayo pare-pareho, may problema. Kasi may part na gustong kumita. May part na talagang kahit 5 piso na lang ang pera ko, ibibili ko. At sa tingin ko, never pa nag-meet yung mga leaders ng 250. Yung OFW, doon kayo sa OFW. Kasi nakita naman na doon sa OFW na she has the votes. Yung senior citizen the battle is really Gen Z. So, yung senior citizen, digong yan Di ba? Bakit pa? Again, yung prinsipyo sa eleksyon, pag iyo na, sa huli mo na lang siya pupuntahan. Yung hindi iyo, although magastos, di ba naalala niyo yung pro, undecided, against. Huwag ka na pumunta doon sa against. Yun ang mas mahirap. Yung undecided. Pero yun, sir, kailangan siguro may pagkakasundo-sundo ng pananaw at saka may tasking para hindi tayo nagsasapawan sa isa't isa. Tapos sa dulo, sa ground, napakahirap nun. Kasi si ma'am, mahilig sa parallel. Kaya nga sabi ko, nung napasama ako noong 2022, sabi ko, bakit naman parallel ka? Sabi niya, di ba ma'am sinabi mo, ang kagandahan ng parallel kasi, hindi mo makita yung design. Hindi mo makita, ano ba plano nitong mga ito? Ano ba yung strategy nitong mga ito? Awayan. Pero sa parallel, pag nagkiskisan, ibig sabihin gumagalaw. Yun nga lang, kuminsan tapon So itong sa 2028, kailangan talagang meron tayong mapa, 17 regions lang naman yan, nasan yung 250? Ano kang demographics, babae, lalaki, Gen Z, kaya dapat ganon para meron rin tayong babalikan na sabi mo magdi-deliver ka ng 10%. Nasaan yung 10%? Kasi yung iba there was a campaign na ang sabi sa akin meron daw siyang 7 million na IP. Sabi ko, IP? May 7 million ka? Hindi panalo ka na. Di ba? Tapos nung alam nyo yung yellow pad, yung matagal na sa election, naalala nyo yung yellow pad na lilistahan ng pangalan? Tapos hihingi sa inyo ng, ma'am, ito,
Sa atin ito. Sabi ko, dami naman ito, panalo na tayo, hindi na natin kailangan. Tapos wala ho. So ang ginagawa ko, may isa akong tao na kumuha ka nga ng 10 pangalan nito, puntahan mo sa lugar. Wala. So yun, sir, maraming kailangang ayusin. At saka sa tingin ko yung mamumuno, kailangan mahaba ang pasensya. Kasi kung 250 yan, ako, sir. Ma'am, yung sa senator, last naman, nasa isip ko, is it Barsaga, Leveste, and there was this San Fernando, Congressman San Fernando in Central Luzon. These are young generation. Then we look at Visayas, which is Region 7. We don't have Usmeña anymore. What is left there is Trilon and the other side and Defensor. But somebody said, how about Secretary Durano? Yes. He was a campaign manager of Grace Po, and he's the only now so far in Cebu. Yeah, he's not the provincial. What do you think of this lineup? Sir, ang problema mo kay Meow Meow, parang hindi pa of age. Pero si Leyan, I think, is of age. Si Ellie is actually akbayan. But I don't know if he will be allowed by the council. Kasi pwede yan mag-nominate yung mga kasama mo sa alliance ng senatorial nila. So mahabang listahan yan, and then we will subject them to surveys. O kung sinong can make the cut, another Si Durano is, I think, right for the Senate. Still may nakaka-recall pa ng pangalan. And even if he is old, he looks young. So amable yung muka, parati nakangiti. Kasi ang botanteng Pilipino, mahilig doon sa gwapo, maganda. Yung mga ganyan. Or, napakabait, parati nakangiti. So, sir, I think part of the anti-incumbency is really coming up with new faces for the Senate. Okay, so again, palapakan natin si Dr. Malu Tikia. Ma'am, before you go, meron kaming konting ibigay ni Councilor Danny na token. Ang tawag na token na ito is pagbabago laban sa corruption bracelet. Bro. Mamaya, lahat ng nandito bibigyan din. Okay ba? Oo. Picture muna. Ay, dito tayo sa likod. Para ika na ma'am sa live groups, ma'am. Dito para sila doon. Then Sarah Sain, sa heart. Sa height kasi si VP. At ang puso nyo. Tanong ko din.